Sinabi ko na sa'yo dati na kung babalik ka sa'kin, handa akong ibalik sa'yo ang Sunigas International. Talagang may kakapalan ng mukha ni Marlon para sabihin ang bagay na yon. Parang utang na loob pa niya na ibabalik nito ang kanilang kumpanya. Ang kanilang kumpanya. Tumahimik siya saglit, bumuntong hininga saka nagsalita. Pero noong una, ginamit mo lang ako. Nasaktan ako. May karapatan naman sigurong sumama ang loob ko, hindi ba? Hindi matitinag ang puntong iyon ng kanyang sinabi. Ginamit naman talaga siya ng lalaki upang makamit ang nais nito. Naintindihan ito ni Marlon, kaya tumango na lang siya upang hindi na humabang usapan ng nakaraan. Kalimutan na natin yun. Hayaan na nakaraan na manatiling nakaraan. Ituring na lang natin itong pantay. Bukod pa dito, hindi naman masama dito para sa akin. Delikado ang kapaligiran, pero para sa akin maganda ito. Safe ako at ang mga taong nakapaligid sa akin. Habang nag-uusap ang dalawa tungkol dito, nagsimula na ang salo-salo. Nakatayo si General sa entablado na may hawak na alak at nagsalita. At inanyayahan din si Marlon na umakyat doon. Nag-toast ang dalawa sa entablado at hindi naintindihan ni Sarah ang kanilang usapan. Hindi niya malaman kung ibinibenta na ba siya ng lalaking ito o ano. Ang inalis na lang niya ang kanyang mga matang nakatutok sa mga ito at iginala na lang ito sa paligid ng pintuan ng banqueting hall. At agad siyang tumakas nang mapansin niyang iniwasan siya ng mga mata ni Marlon at nakipag-usap to sa general. Paglabas niya ng banqueting hall, may mga sundalo na may hawak na armas sa labas. Mga nakabantay ito sa exit ng hall. Alam niya na ang pagtakas dito imposible, lalo na kung kaharap niya yung mga to. Maaring barilin siya ng mga sundalo sa ulo kapag nagkataon. Nagtago siya sa banyo sa dulo ng koridor sa itaas. Madaling alibay ito upang hindi malaman ni Marlon ang kanyang ginagawa at hindi ito maghihinala na nagtatangka siyang tumakas. Nakakita siya ng isang cubicle, nilakang pinto at naglakas loob na kunin ang cellphone na nakatali sa kanyang hita. Oo, walang bulsang bestidang ito. Para mailabas ang cellphone, tinali niya to sa kanyang hita gamit ang tape. Habang tinatanggal ito, napasimangot siya sa sakit, ngunit tiniis pa rin niya ang kirot. Tinanggal niya ang cellphone, binuksan ito at binago ang setting sa English character mode. Zephyr, ako to si Sarah. Nasa kabundukan ako ng Ireland. Kinidnap ako ni Marlon. Hindi siya patay. Binayaran niya mga bantay sa kulungan upang patakasin siya. Ngayon kasama siya ng general ng warlords. Delikado ang bansang ito. Maraming nakaantabay na sundalo sa lahat ng panig ng lugar. Madali niyang inedit ang mensahe. Nilagay ang number ni Zephyr at pinadala ang mensahe. Kasabay ng pagpapadala, nagdasal siya sa kanyang puso. Mabilis, ipadala mo na, nag-send ka. Marahil narinig ng Diyos ang kanyang dasal dahil talagang naipadala ang mensahe. Halos lumundag siya sa saya nang makita ang salitang message sent. Halos mapaiyak siya sa sobrang saya na nadarama. Sa wakas, naipadala na at malalaman na ni Zephyr na naroon siya at buhay. Matapos ipadala, pinatay niya ang cellphone at ibinalikto sa kanyang hita. Takot na baka maghinalang lalaki kung masyado siyang matagal sa banyo. Matapos gawin lahat ng iyon, papalabas na sana siya ng banyo na makarinig siya ng malakas na ingay mula sa labas na parang may sumabog na bomba. Ang buong lupa ay umalog, nagulat si Sarah. Ano nangyayari? Bakit may sumabog? Lumapit siya sa pinto ng banyo at nakarinig ng magulong ingay mula sa labas. Parang dalawang grupo ng tao ang nag-aaway. Dinig niya ng malabo. May nagsalita ng Tagalog sa labas. Inutusan kami ni Mr. De Vera na hanapin ang babaeng sa litrato. Ang pangalan niya ay Sarah. Mr. De Vera? Sarah? Si Zephyr na ba yun? Pumunta ba siya sa bansang ito para hanapin siya? Ang bilis naman niya. Walang oras na sasayangin si Sarah kaya hawak ang doorknob. Tumakbo siya palabas. May dalawang asyano nga na naghahanap sa kanya sa labas. May hawak na mga larawan sa kanilang mga kamay. Sumigaw si Sarah ng malakas. Nandito ako! Sumagot siya sa mga taong naghahanap sa kanya. Agad na humarap ang dalawa. Tiningnan ng babae sa litrato at pagkatapos ay ang babaeng nakatayo sa pinto ng banyo at nagulat. Matapos maghanap ng matagal, nandiyan na pala siya sa harap nila. Nagpamalas ng gulat ang dalawa at dali-daling nilapitan siya upang tanungin. Sarah Loizaga?
Oo, tumango siya ng masaya. Nagkatinginan ng dalawa at nagsabing, inutusan kami ni Mr. De Vera na hanapin ka. Nasaan siya ngayon? Tanong ni Sarah. Siguro nakikipaglaban siya kay Marlon Alba at ang mga tauhan nito sa ibaba ng hotel. Kami na lang ang magsasama sa iyo. Nais ng dalawang bodyguard na dalhin siya. Tumango si Sarah at sinundan ng mga bodyguard habang naglalakad upang umalis. Ang tunog ng putok ng baril mula sa ibaba ay naging mas malakas at mas madalas. Parang may matinding palitan ng putok sa ibaba. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, nag-aalala para sa kaligtasan ni Zephyr. Ang lalaking sinusugal ang buhay para sa kanya. Ang lalaking pinakamamahal niya. Ngunit hindi pa ngayon ang oras para hanapin si Zephyr. Kailangan niya tiyakin ang sarili niyang kaligtasan para makapagtrabaho si Zephyr ng maayos laban kay Marlon. Hindi siya maaaring maging sagabal dito. Dapat hayaan niya ito at huwag siyang maging pabigat. Mananatili siyang kalma. Yun ang laging sinasabi sa kanya ni Zephyr. Sana walang mangyaring masama sa asawa ko. Usal niya sa kanyang puso. Pababa na silang tatlo nang may marinig siyang ingay na dumaan sa kanyang isang tenga. Ang hibla ng kanyang magulong buhok ay bahagyang nalaglag kasabay nun ang pagkatumbat pagkahulog na isa niyang kasama. Nabaril ito at tinamaan sa likod. Natakot siya ng sobra at bago pa man niya malingon, ang isa pang bodyguard na kasama niya, natamaan na ito ng punglo sa likod ng ulo at tuluyan na ring bumagsak at nahulog sa. Ang dugo ay kumalat sa malinaw na tubig. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya akalaing sa mismong harapan niya may mga mamamatay. Sa susunod na segundo, biglang may humawak sa kanya ng malalakas na mga kamay. Nang makita kung sino ito, tumibok na mabilis ang kanyang puso't ng laki ng husto ang kanyang mga mata. Biglang lumamig ang kanyang pakaramdam nang makita si Marlon. Ito din ang bumaril sa dalawang bodyguard na kasama niya. Sino ang nagsabi sa'yo na umalis sa hall ngayon, ha? Ang mga mata ni Marlon ay madilim at mababakasan ng galit. Saka siya hinila at kinaladkad habang tumatakbo pababa ng hagdanan. Halos madapa. Hindi makapagsalita si Sarah sa labis na shock. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Katapusan na niya. Alam niya na ang pangkat ng mga tao na dumating upang iligtas siya ngayon ay si Zephyr at dapat siyang tumakas upang mailigtas siya ng mga ito. Subalit kailangan niya mag-isip at hindi magpadalos-dalos. Magiging pabigat lang siya lalo kung siya hindi mag-iisip ng tama. Kung tatakbo siya upang iligtas ang kanyang buhay, baka barilin siya ni Marlon sa labis na galit at mapatay. Hindi siya naglakas ng loob na sumugal sa huli, kaya nakaladkad siya ni Marlon pababa ng hagdanan ng halos magsanhi ng kanyang paggulong. Umuulan ng bala sa lugar na yon. Nakita niya ang figura ng general na nakipaglaban ng putukan sa kabilang direksyon. Hindi niya maiwasan tumingin sa itim na baril at kung saan ito nakatutok. Si Zephyr, nakita niya ang asawa niya. Dumating ang lalaki gaya na inaasahan niya. Nakikipaglaban ito sa mga tauhan ng general. Hindi handang magpatalo. Ang general ay nagpaputok sa direksyon ni Zephyr. Ang puso ni Sarah ay biglang kumabog at halos mabomba ng tibok ng kanyang puso ang kanyang dibdib. Mabilis yon, sobrang bilis. Natakot siya na may mangyaring masama kay Zephyr kaya sumigaw siya ng malakas. Mag-iingat ka! Ang tinig ay dumaan sa hangin at nakarating sa tenga ni Zephyr. Iniwasan niya ang bala at tinignan ang mukha ni Sarah mula sa kanyang pwesto. Ang hangin ay tila huminto sa sandaling ito. Nang makita niyang ligtas ang kanyang asawa, bahagyang napanatag ang kanyang puso. Ang dalawa ay tumingin sa isa't isa sandali na parang sila na lamang ang naruroon sa lugar na iyon. Pagkatapos ay pinaputok ni Marlon ng isang baril at ang tunog ng bang ay nagbalik kay Sarah sa kanyang katinuan. Ang kanyang gulat na mata ay napatulala ng bahagya sa ugong na yun ng bala na lumabas mula sa nguso ng itim na baril ni Zephyr. Umalis ka na! Masikip ang kanyang puso nang makitang halos natamaan na ng bala si Zephyr. Ngunit sa kabutihang palad ay hinawakan ni Zephyr ang isa sa mga subordinates ng general gamit ang kanyang kamay. Tulad ng isang gas ng hangin na tinarang ang bala, ito ang natamaan nun at hindi siya. Huminga ng malalim si Sarah nang makita niyang ligtas ang kanyang asawa. Pagkatapos ng saglit na sulyap na iyon ay hinila siya ng isang puwersa at ang baril nito ay nakatutok sa sentido niya. Sarah! Mia!
Dalawang tinig ang tumunog ng sabay mula sa magkaibang tao sa magkaibang panig. Ang taong tumawag kay Sarah ay si Zephyr at ang kanyang tinig ay puno ng galit at pag-aalala. Patuloy siyang nagpaputok. Tunawin ng mga taong kumuha kay Sarah. Papatayin niyang mga to. Ang tao na tumawag naman kay Mia ay si Marlon dahil ito ang nagtutok ng baril sa sentido ni Sarah. Hinawakan ni Mia ang leg ni Sarah saka itinapat ang dulo ng baril sa ulo nito. "Huwag kayong lalapit. Maghahalong amoy ng pulbor at amoy ng dugo sa hangin," sigaw niya. "Mia, ano ang gagawin mo?" Ang tinig ni Marlon ay puno ng galit. Kinakabahan siya na baka makalabit ng babae ang gatilyo at biglang mabura sa mundo si Sarah. "Mr. Alba, hindi mo na isasaktan si Sarah pero ito lang ang ganti niya sa'yo? Tama ba ang ginagawa niya, ha?" Tinignan ni Mia si Zephyr saka siya sumigaw. "Zephyr de Vera, sabihin mo sa mga tauhan mo ibaba nilang kanilang mga armas. Kung hindi, mamamatay na lang tayong lahat dito. At uunahin ko ang babaeng ito." "Huwag mong subukan," sigaw ni Zephyr pabalik sa kanya. "Tingnan ko naman kung hindi ka sumunod sa gagawin ko." Saka idinikit palalo niyang baril sa sentido ni Sarah. "Gusto mo bang gawin kong bopis ang utak ng babaeng to?" Umikot ang puso ni Zephyr ngunit hindi pa rin siya naglakas loob na sumugal. Itinaas niya ang kanyang kamay upang utusan ang kanyang mga tauhan na ibaba ang kanilang mga baril. Sumigaw ulit si Mia. "Itapon yung mga baril ninyo." Ginawa to ni Zephyr. Ibinato mga baril sa harapan nila. "Hindi," sumigaw si Sarah pabalik kay Zephyr. Nag-aalala siya ng labis sa lalaki. "Huwag kang makinig sa kanya. Huwag mong ibababa ang mga baril, baka mapahamak ka. Huwag mo kong alalahanin, unahin mo na sarili mo." Sa kanya tinignan si Zephyr. "Kailangan mong mabuhay." Natatakot siya na baka mapahamak si Zephyr kapag sinunod nito ang kagustuhan ni Mia. Dumating si Zephyr. Hindi, laging dumadating si Zephyr tuwing kailangan niya ng tulong. Hindi siya nagkamali na lalaking mamahalin. Talagang mapagkakatiwalaan niya ito. Ayaw niyang mapahamak ang lalaki dahil sa kanya. Ngunit hindi natinag si Zephyr at sumigaw. "Mas mahalaga ka sa akin, kayo na anak natin." Natigilan si Sarah. Nang magsasalita na sana siya upang sagutin ang lalaki, pinupok siya sa ulo ni Mia. Agad na bumagsak si Sarah sa braso ng babae. Sumimangot si Zephyr nang makitang tagpong iyon. Sumigaw siya. "Mia, magsisisi ka sa ginawa mo kay Sarah. Papatayin kita." Nangangalit ang kanyang mga ngipin at ang kanyang panga ay halos lumabas na sa labis na gigil. "Ano? President de Vera, nasa panganib ka na pero may gana ka pa sa buhay na pakialaman ang aking asawa." Tumayo si Marlon at tinarangan si Sarah upang hindi ito makita ni Zephyr. "Umalis ka na." "Anong asawa? Hoy Marlon Alba, huwag kang mangangkin ng asawa ng iba. Wala ka talagang kahihiyan," sigaw ni Zephyr. "Ibalik mo sa akin ang asawa ko." Sinabi yun ni Sarah sa akin na pakakasalan niya ako. At pagkatapos ay mamumuhay na kami ng tahimik at masaya. Muling sigaw ni Marlon pabalik. "Talaga ba?" Itinaas ni Zephyr ang kanyang mga labi sa muling nagsalita. "Hindi ako naniniwala sa'yo. Maayos na sila at magsasama na silang muli. Isa pa meron ng Lloyd sa buhay nila. Kaya hindi siya naniniwala sa sinasabi ng baliw na to. Isa itong dakilang sinungaling at manipulative. Maraming nagawang masasamang bagay si Marlon. Kahit sumang-ayon na si Sarah na makasama to. Marahil isa lamang yung taktika upang magkaroon siya ng sapat na oras upang iligtas ang babae. Matalino na talaga si Sarah. Hindi na gaya ng dati. Sa isiping yun, nakita niya ang general ng warlord sa isang tabi at sinigaw niya. "General, alam kong mahalaga sa inyo ang iyong asawang ang araw na ito. Subalit ang pangunahing dahilan ng pagkasira ng inyong anibersaryo ngayon ay dahil sa inagaw ni Marlon Albang aking asawa. Kinidnap niya ito at sa pilitang dinala dito. Dumating ako upang iligtas siya. Wala akong balak na masaktan ng kahit sino man sa inyo. Ang kailangan ko ay ang asawa ko. Ang pagkasira ng hotel na ito ay maaari kong mabayaran. Ang hotel na ito ay pagmamay-ari ng general. Sinabi ni Zephyr sa general na maaari niyang bayaran ang damage ng hotel at natural lang na ang general ay matukso sa kanyang alok." Kinontra naman ni Marlon ang sinabi ni Zephyr. Hindi siya makapapayag na masira ang kanyang plano. "General, huwag kang maniwala sa kanya. Ang taong yan ay mapanlin lang at magaling magsalita.
Naalala mo ba ang mga batch ng kalakal sa Amerika na nasamsam ng kapulisan? Siya ang dahilan ng pagkahuli nun at siya ang dahilan ng ating pagkalugi. Malaking perang nawala sa atin dahil sa kanya. Ikaw, galit na sabi ng general kay Zephyr. Tinaas nito ang kanyang baril at tinutok sa pinupwestohan ni Zephyr. Kailangan kong tulungan si Marlon dahil siya ay kabilang sa amin. At ikaw, wala kang kwenta. Ikaw ang lumugi sa amin at nagsuplong sa aming mga kalakal. Mamamatay ka na ngayon. Kinalabit itong gatilyo. Mabilis na yumuko si Zephyr at kinuha ang baril saka nagpaputok. Tinamaan si Mia sa kanyang braso. Ang mga mata ng babae bahagyang napapikit. Halos matumba. Ang kanyang katawan ay biglang tumagilid. Mia! Sinuportahan ni Marlon ang kanyang assistant na malapit ng matumba. Namilipit to sa labis sa sakit. Napapangiwi ang bibig ni Mia na tila ba hindi makayanan ng pagkakaroon ng sugat. Maputla ang mukha ng babae at tinawakan niya ang kanyang braso at ikinagat ang kanyang mga ngipin at sinabing, Mr. Alba, umalis na kayo. Tinulak siya ni Mia. Dahil sa oras na ito, kinuha ng mga tao sa panig ni Zephyr ang kanilang mga baril at nagsimula muli ang magulong gunfight. Isasama kita. Sinuportahan ni Marlon ang dalawang kababaihan. Sinabihan ng kanyang mga tauhan na ilabas ang dalawang babae sa likod ng pintuan. Si Zephyr ang nagdulot ng pagkalugi sa general at sinirapan nito ang anniversary nilang mag-asawa. Kaya hindi nito hayaang makatakas ng buhay ang lalaki doon. Kailangang mamatay si Zephyr sa lugar na yon. Naitakas na si Sarah mula sa kaguluhang iyon at muling naibalik sa bahay ni Marlon. Sa kanilang pagbabalik doon, muling dumaan ng sasakyan sa sandamakmak na checkpoint at ilang pagpapakita ng mga ID, gaya ng pagpunta nila sa hotel. Ang bahay ni Marlon ay binabantay ng mga army na nagsisilbing bodyguard doon. Mahirapan ang sinumang nais pumasok doon nang walang pahintulot. Makakapasok sa lugar na ito kung meron kang pass ID. Dinala ni Marlon si Sarah sa lugar na ito dahil natatakot siya na masira ni Zephyr ang kanyang mga plano. Ikinulong na muna ni Marlon si Sarah sa isang silid, saka siya lumabas upang makita si Mia. Ginagamot ng doktor ang sugat ng kanyang assistant sa silid. Naglakad si Marlon papasok at nakita ng bala sa braso ni Mia ay tinanggal na at nagka-bandage. Nakaramdam siya ng ginhawa. Okay lang ba siya ngayon? Sumagot ang doktor. Ang balay tinanggal at ang mga buto hindi naman tinamaan. Kailangan niya magpahinga ng ilang sandali. Okay. Si Marlon na tinapik ang balikat ni Mia. Salamat sa iyong pagsisikap ngayon. Malaking tulong ang nagawa mo. Ang puso ni Mia ay gumalaw ng bahagya. Tinignan niya si Marlon. Mr. Alba, pinagtangkaan ko si Sarah ngayon. Hindi ka ba galit sa akin? Alam kong ginawa mo ito upang pigilan si Zephyr. Hindi mo talaga siya gustong saktan. May hinahon na tugon ni Marlon sa kanya. Magsasalita na sana si Mia nang humahangos na dumating ang isang katulong at nagmamadaling lumapit kay Marlon. Sir, yung dalagang kasama niyo, nagising na. Nagwawala siya sa kwarto. Kumunot ang noon ni Marlon at narinig niyang sinabi ni Mia. Mr. Alba, puntahan mo si Sarah ngayon. Mukhang nasugatan siya kanina. Naalala niya nang hampasin niya ito ng baril sa ulo. May dumaplis na bala sa baraso nito noong mawalan to ng malay. Nang marinig ni Marlon na nasugatan to, agad siyang nag-alala at dali-daling lumabas upang puntahan ng babae. Nanatiling malungkot ang mukha ni Mia matapos siyang iwanan ni Marlon. Umaasa siya na hindi ito aalis sa tabi niya, subalit hindi yun nangyari. Kung siya ang masaktan, nag-alala lang sa kanyang boss. Kung si Sarah naman ang masaktan, nagmamadali itong lumipad patungo sa babae na halos hindi na lumalapat ang paa sa sahig sa sobrang bilis. Magkaiba ang pagtrato sa kanila nito, isang pag-aalala bilang tauhan at isang pag-aalala bilang minamahal. Sa loob ng silid, pilit na nagpupumigla si Sarah para makaalis habang mahigpit siyang hinahawakan ng dalawang utusan. Patuloy siyang nagpupumilit kahit pa nasasaktan siya. Bitawan niyo ako! Sigaw niya habang pinipilit na makawala sa mga katulong na naruroon. Gusto niyang bumalik kay Zephyr. Wala siyang alam sa nangyari habang siya'y walang malay at natatakot siyang baka may masamang nangyari sa kanyang asawa. Hindi na niya namalayan na naiuwi na pala siya ni Marlon sa bahay na yon. Kahit mamatay siya, gusto niyang mamatay kasama si Zephyr kesa makulong sa bahay na ito kasama si Marlon.
Ano na namang gulong ginagawa mo? Sigaw ni Marlon habang papalapit siya kay Sarah. Napansin niya ang sugat sa braso nito na dumudugo. Lumambot ang kanyang ekspresyon at malumanay na sinabing, "Nasugatan si Mia. Tigilan mo na ito. Bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga. Tatawag ako ng doktor para sa iyo mamaya. Aayusin ko muna lahat ng ito." Nang marinig yun, gusto sanang matawa ni Sarah. Nanatiling malamig ang kanyang muka habang bahagyang tumawa ng may pangungutya. Hindi na niya maalis sa kanyang isipan ang nangyaring kaguluhan, lalo na mga namatay sa mismong kanyang harapan. Ang brutal na barilan at pagpaslang, ang nagkalat na katawan ng tao at ang malansang dugo ng mga ito. Marlon, kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mapapadpad sa lugar na ito. Hindi sana mapapahamak ang asawa ko. Ikaw ang dumukot sa akin at nang dahil sa ginawa mo, sumugod si na Zephyr at nasugatan si Mia. Lahat ng nararanasan naming hirap at sakit dahil sa kagagawan mo. Inis na sabi niya sa lalaki, naginit ang ulo ni Marlon. Hindi niya matanggap ang mga salitang iyon. Kanina pa siya inis na nakita niyang pag-alala ni Sarah at Zephyr para sa isa't isa sa ginanap na party. Habang nagpapalitan ng putukan, ang mga ito naman ay nagtitinginan na animoy mga pulot sa lapot. Lumapit siya ng dahan-dahan, hinawakan ng baba ni Sarah at tinitigan to ng malamig. "Sarah, may konsensya ka pa ba? Ikaw ang nakikinig sa mga naging usapan ko at ng aking mga kasosyo. Isinumbong mo ko sa mga kasama mo tapos hindi ka sanay sa klima dito. Kaya ipinaayos kong pagkain at tulugan mo. Ngayon hindi kita sinisisi sa lahat ng mga naging kasalanan mo sa akin. Pero may lakas ka pa ng loob na sisihin ako? Nasaan ang konsensya mo? Nasaan?" Gigil na tanong ni Marlon kay Sarah habang mariin na pinipisil ang pisngi ng babae. "At bakit naman ako makokonsensya?" Madiin ang pagkakahawak ni Marlon sa kanyang pisngi. Ngunit diretsong tinitigan niya ang lalaki at mapanayong ngumiti. Hindi niya hayaang masaktan ng hindi lumalaban. Makapal ang mukha ni Marlon para isiping marami itong nagawang mabuti sa kanya at baliktarin ang sitwasyon nilang dalawa. "Kung hindi ka dumating, masaya kaming mag-anak ngayon. Masaya kaming nagsasama ni Zephyr. Ikaw ang nagdala sa akin sa ganitong sitwasyon. Ikaw na pariwarang buhay mo. Dahil sa'yo, ikaw na nga ang sumira sa buhay ko. May gana ka pang sabihing mabuti ang trato mo sa akin? Inakala mong maantig mo ko. Gusto mong pasalamatan pa kita? Nananaginip ka." Lahat ng ito hindi na niya ibinulalas. Lalo lamang tumitindi ang galit niya sa lalaki dahil sa kayabangang sinasabi nito. Nang makita ni Marlon ang lamig sa mga mata ni Sarah na parang nais siyang gawing yelo at durugin, ang inis ay bumalot sa kanyang puso. "Kaya niloko mo ko? Sinabi mo na itutuloy natin ang ating kasal at mamumuhay ng maayos at masaya? Na magkasama upang makakuha ng sapat na oras si Zephyr para mailigtas ka? Tinarantado mo na naman ako." Ang mga ngipin ni Marlon ay nangangalit at labis ang inis na kanyang nararamdaman. "Ano pa?" Mapanuyang natawa si Sarah sa sinabi ng lalaki. "Sino ba naman na magmamahal sa'yo? Manloloko ka? Mayabang? Sinungaling? Walang sino man na magmamahal sa'yo." Parang nasaktan si Marlon sa mga sinabi niya. Biglang dumilim ang anyo nito at agad na inutusan ng mga tauhan na ikulong siya. Ikinulong si Sarah sa loob ng kanyang silid. "Marlon, palabasin mo ko. Huwag mong gawin sa akin to." Mariing hinampas niya ang pinto ng kwarto buhat sa loob. "Hayaan mo na akong makauwi sa pamilya ko. Pakiusap." Hindi pa rin nalilingil na lalaki na buksan ang pintuan ng kanyang kwarto. Ginamit niya ang buo niyang lakas upang mabuksan iyon. Hinila niya ito ng ubod ng lakas. Subalit sa halip na mabuksan, natanggal lang ang handle ng pintuan at nasira. Pero ang pinto ay nanatiling sarado. Ngayon wala nang hawakan ng pinto. Bigla siyang nakaramdam ng panghihina. Muli niyang hinampas ang pinto hanggang sa mamula ang kanyang mga kamay. Ngunit wala pa ring sumagot mula sa labas. Mukhang ang plano ng lalaki hindi na siya makalabas doon. Ikukulong na ba siya nito habang buhay? Nagpasya siyang buhatin ng isang upuan upang ipukpok sa pinto. Ngunit may biglang kumiskis sa kanyang binti. Napatingin siya pababa at nakita ang cellphone na itinago niya doon kanina. Cellphone. Oo, ang cellphone ay binigay sa kanya ng babaeng doktor. Dali-dali siyang lumuhod at binuksan ng cellphone. Sabay dasal sa isip niya, dapat may signal.
Dapat may signal. Sa gitna ng kanyang panalangin, nagbukas ang cellphone. Agad niyang sinuri ang signal. 3 guhit. Iba ito sa naunang bahay. May signal dito. Gabi na kaya hindi niya namalayan na ibang bahay ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinindot ang mailbox. Isang mensahe ang lumitaw. Isang sagot mula kay Zephyr. Alam ko. Nanginginig ng gusto ang mga kamay niya. Sumagot si Zephyr sa kanyang mensahe at alam niyang siya yun. Tinignan niya ang oras ng sagot. 2 oras nang nakalipas. Mabilis niyang kinuwenta ang oras. 2 oras ang nakalipas, yun ang panahon ng labanan. Hindi pa rin niya alam kung ligtas si Zephyr na nakalabas sa panganib na iyon. Agad niyang pinahid ang kanyang mga luha at nagreply sa lalaki. Mahal ko, ayos ka lang ba? Sana naman ay oo. Matapos niyang ipadala ang mensahe, naghintay siya na may nanginginig na mga kamay. Takot siyang hindi ito sumagot. Takot siyang may nangyaring masama sa lalaki. Samot-saring isipin ang pumapasok sa kanyang isipan. Parang hindi niya matanggap kung hindi makakaligtas ang asawa niya sa magulong lugar na yun. Sa gitna ng tahimik na pag-alala, biglang sunod-sunod na nag-vibrate ang kanyang phone na hawak. Ilang mensahe ang pumasok ng sabay-sabay. Zephyr, ayos lang ako. Zephyr, mahal ko, nasan ka ngayon? Napausal siya ng taimtim na panalangin nang malamang buhay pa ang kanyang asawa. Naghahanap sila sa kanya. Nasaan nga ba siya? Hindi niya rin alam. Nawalan siya ng malay nang dahil siya dito. Kaya wala siyang idea kung saan siya dinala. Hindi niya alam ang mga dinaanan niyang lugar. Ngayon tinatanong siya ni Zephyr. Tumayo siya at lumapit sa bintana upang pagmasdan ng paligid. May dagat dito at maraming sundalo sa paligid. Ito ang base ng warlord ng Northern Army. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang tanawin sa hindi kalayuan, isang napakalawak na pulang bulaklak na parang dagat. Kasabay nito, may matamis ngunit mapait na amoy na lumulutang sa hangin. Ang amoy na ito, poppy flowers. Ibig sabihin, hindi lang armas ang ini-smuggle ng Northern Army, kundi pati droga. Mabilis nang ipinaalam kay Zephyr ang impormasyong ito. Nalaman din ni Zephyr na nakakulong si Sarah sa warlord base. Ngunit alam niyang mabigat ang armas doon. Kung biglaan silang aatake, maaring maging mas malala ang sitwasyon. Hindi sila maaring magpadalos-dalos. Kailangan niyang mag-isip ng paraan. Matapos mag-isip, nagpadala siya ng mensahe kay Sarah. Mahal ko, mag-ingat ka na muna dyan. Kakausapin ko ang lokal na gobyerno dito para sagipin ka. Mahal na mahal kita. Ang malaman kong ligtas kay sapat na para makahinga ako. Ang bansang ito ay isang lugar na puno ng mga warlord. Kahit may gobyerno to, hindi pa ito lubos na nagkakaisa. Maraming teritoryong nasa ilalim, direktang kontrol ng mga warlord, kaya mahirap makipag-usap ng basta-basta. Isa ito sa mga Northern Army warlord, kaya kailangan mismong gobyernong kumilos para mailigtas si Sarah. Nang malaman ni Sarah ang ligtas si Zephyr, nakahinga siya ng maluwag. Nareplyan ng lalaki, mag-iingat ka rin asawa ko. Mahal na mahal din kita. Mabilis niyang itinago ang kanyang cellphone. Ito lang ang nag-iisang paraan niya para makipag-ugnayan sa labas, kaya kailangang protektahan niya ito. Kinagabihan, dumating si Marlon, dala ang pagkain para kay Sarah. Agad siyang humiga sa sahig. Nagkunwari siyang nagdadalamhati. Kunwari hindi niya alam na ligtas lang ang kanyang asawa. Umiiyak siya na parang isang baliw. Pero ang kanyang pagluha ay tahimik lamang. Pagpasok ni Marlon, nakita niya nakahiga si Sarah sa sahig na parang wala ng buhay. May dugo pang dumadaloy mula sa braso nito, ngunit hindi pa ito nagagamot. Kumunot ang noon niya nang makita yon. Sabi ng mga utusan, hindi ka raw kumain ng tanghalian. Inis niyang sabi dito, ngunit si Sarah hindi sumagot. Nawala ng pasensya si Marlon at malamig na sinabing, sa tingin mo ba, epektibo pa yung estilo mo? Lagi mo kong tinatakot gamit ang hunger strike. Inisip mo bang mahahabag ako sa'yo? Malamig na nagisagot ni Sarah. Hindi kita tinatakot. Hindi ko kailangan ng awa mo. Pagod lang ako at wala nang lakas makipagtalo sa'yo. Kung mamatay man ako, wala na ring halaga. Kaya hayaan mo na lang ako. Nagugutom naman talaga siya, pero kailangan niya magpanggap na sobrang nalulungkot at nawawala na siya ng pag-asa. Kung hindi, siguradong mahalata ni Marlon ang kanyang plano. Ang pag-arte ang pinakamatinding sandata sa mga oras na ito. Ayaw niyang makumpiska nito ang kanyang cellphone. Tahimik siyang pinagmasdan ni Marlon bago ito nagsalita.
Alam ko kung anong gusto mong malaman. Wala kang iniisip kung hindi kung buhay pa si Zephyr. Sige, sasabihin ko sa'yo. Buhay pa siya. Okay na? Nagulat siya na si Marlon mismo ang nagsabi nito sa kanya. Pero bakit? Nagpanggap siyang nagulat at kagad na bumaling sa lalaki. Totoo, ayos lang ba siya? Wala ba siyang sugat? Nang makita ni Marlon na naging alerto si Sarah sa isang iglap, biglang uminit ang kanyang ulo. Lumuhod ito at malamig na sinabi sa kanya, Oo, buhay pa siya. Pwede ka na bang kumain ngayon?